Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 14, isang naghahanap ng katotohanan. Ang kabanatang ito ay batay sa mga Gawa Kapitulo 9 versikulo 32 hanggang 43, Gawa Kapitulo 10, Gawa Kapitulo 11 versikulo 1 hanggang 18. Sa kurso ng kanyang ministeryo, binisita ni Apostol Pedro ang mga mananampalataya sa Lida. Dito niya pinagaling si Aeneas, na 8 taon nang nakakulong sa kanyang higaan dahil sa paralysis. Aeneas, pinagaling ka ni Hesukristo, sabi ng apostol, tumindig ka, at ayusin mo ang iyong higaan. Bumangon siya kaagad, at nakita siya ng lahat ng nananahan sa Lida at Saron, at nagbalik sa Panginoon. Sa Joppe, na malapit sa Lida, ay nanirahan ang isang babae na nagngangalang Dorcas, na ang kanyang mabubuting gawa ay naging labis na minamahal. Siya ay isang karapat-dapat na disipulo ni Jesus, at ang kanyang buhay ay puno ng mga gawa ng kabaitan. Alam niya kung sino ang nangangailangan ng komportableng pananamit at kung sino ang nangangailangan ng pakikiramay, at malaya siyang naglilingkod sa mahihirap at nalulungkot. Ang kanyang magagaling na mga daliri ay mas aktibo kaysa sa kanyang dila. At nangyari ng mga araw na iyon, na siya ay may sakit, at namatay. Napagtanto ng iglesia sa Joppe ang kanilang pagkawala, at nang marinig ng mga mananampalataya na si Pedro ay nasa Lida, ang mga mananampalataya ay nagpadala ng mga mensahero sa kanya, na hinihiling sa kanya na huwag mag-atubiling pumunta sa kanila. Pagkatapos ay tumindig si Pedro at sumama sa kanila. Nang siya'y dumating, dinala nila siya sa silid sa itaas, at ang lahat ng mga babaeng baw ay nakatayo sa tabi niya na umiiyak, at ipinakita ang mga tanika at mga kasuotan na ginawa ni Dorcas, samantalang siya'y kasama nila. Dahil sa buhay ng paglilingkod na nabuhay si Dorcas, hindi katakataka na sila ay nagdalamhati, na ang mainit na patak ng luha ay nahulog sa walang buhay na putik. Ang puso ng apostol ay naantig ng pakikiramay habang minamasdan niya ang kanilang kalungkutan. Pagkatapos, inutusang palabesan ang mga umiiyak na kaibigan, lumuhad siya at same time na nanalangin sa Diyos na ibalik si Dorcas sa buhay at kalusugan. Paglingon niya sa katawan, sinabi niya, "Tabitha, bumangon ka." At idinilat niya ang kanyang mga mata, at nang makita niya si Pedro, ay naupo siya. Malaki ang paglilingkod ni Dorcas sa simbahan, at nakita ng Diyos na nararapat na ibalik siya mula sa lupain ng kaaway, upang ang kanyang kakayahan at lakas ay maging pagpapala pa rin sa iba, at gayon din na sa pamamagitan ng pagpapahayag na ito ng kanyang kapangyarihan ang layunin ng si Kristo ay maaaring palakasin. Noong nasa Joppe pa si Pedro, tinawag siya ng Diyos upang dalhin ang ebanghelyo kay Cornelio, sa Caesarea. Si Cornelius ay isang Romanong centurion. Siya ay isang taong mayayaman at marangal na kapanganakan, at ang kanyang posisyon ay may tiwala at karangalan. Isang pagano sa pamamagitan ng kapanganakan, pagsasanay, at edukasyon, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga Hudyo ay nagkaroon siya ng kaalaman sa Diyos, at sinamba niya siya ng may tunay na puso, na nagpapakita ng katapatan ng kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng habag sa mga dukha. Siya ay kilala sa malayo at malapit sa kanyang kabutihan, at ang kanyang matuwid na buhay ay ginawa siyang mabuting reputasyon kapwa sa mga Hudyo at mga Gentil. Ang kanyang impluwensya ay isang pagpapala sa lahat ng kanyang nakausap. Inilalarawan siya ng inspiradong talaan bilang isang taong matapat, at isa na may takot sa Diyos kasama ng kanyang buong sambahayan, na nagbigay ng maraming limo sa mga tao, at nanalangin sa Diyos palagi. Sa paniniwala sa Diyos bilang ang may lalang ng langit at lupa, iginalang siya ni Cornelio, kinilala ang kanyang awtoridad, at humingi ng kanyang payo sa lahat ng mga gawain sa buhay. Siya ay tapat kay Jehovah sa kanyang tahanan at sa kanyang opisyal na mga tungkulin. Nagtayo siya ng altar ng Diyos sa kanyang tahanan dahil hindi siya nang ahas na isagawa ang kanyang mga plano o pasanin ang kanyang mga responsibilidad ng walang tulong ng Diyos. Bagamat naniwala si Cornelio sa mga propesya at hinahanap ang Mesiyas na darating, wala siyang kaalaman sa ebanghelyo na ipinahayag sa buhay at kamatayan ni Kristo. Hindi siya miyembro ng simbahang Hudyo at titingnan sana ng mga rabay bilang isang pagano at marumi. Ngunit ang parehong banal na tagabantay na nagsabi tungkol kay Abraham, "Kilala ko siya," kilala rin si Cornelio, at nagpadala ng mensahe mula sa langit sa kanya. Ang anghel ay nagpakita kay Cornelio habang siya ay nananalangin. Nang marinig ng centurion ang kanyang sarili na tinatawag sa kanyang pangalan, siya ay natakot, ngunit alam niya na ang sugo ay nagmula sa Diyos, at sinabi niya, "Ano ito, Panginoon?"
Sumagot ang anghel, ang iyong mga panalangin at ang iyong mga limos ay umahan bilang isang alaala sa harap ng Diyos. At ngayon magsugo ka ng mga tao sa Joppe, at ipatawag mo ang isang Simon, na may pamagat na Pedro, siya ay nanunuluyan sa isang Simon na mangungulti, na ang bahay ay nasa tabi ng dagat. Ang pagiging malinaw ng mga direksyong ito, kung saan pinangalanan maging ang hanap buhay ng taong kasama ni Pedro, ay nagpapakita na ang langit ay pamilyar sa kasaysayan at negosyo ng mga tao sa bawat kalagayan ng buhay. Pamilyar ang Diyos sa karanasan at gawain ng abang manggagawa, gayon din sa karanasan ng hari sa kanyang trono. Magpadala ka ng mga tao sa Joppe, at ipatawag mo si Simon. Kaya nagbigay ang Diyos ng katibayan ng kanyang pagpapahalaga sa ministeryo ng Ebanghelyo at para sa kanyang organisadong simbahan. Hindi inutusan ng anghel na sabihin kay Cornelio ang kwento ng krus. Ang isang taong napapailalim, kahit na ang centurion mismo, sa mga kahinaan at tukso ng tao, ay siyang magsasabi sa kanya ng ipinako sa krus at muling nabuhay na tagapagligtas. Bilang kanyang mga kinatawan sa mga tao, ang Diyos ay hindi pumipili ng mga anghel na hindi pa nahulog, kundi mga tao na may katulad na pagnanasa kasama ng mga hinahanap nilang iligtas. Kinuha ni Kristo ang sangkatauhan upang maabot niya ang sangkatauhan. Ang isang banal na tao na tagapagligtas ay kailangan upang magdala ng kaligtasan sa mundo. At sa mga lalaki at babae ay ipinagkatiwala ang sagradong pagtitiwala na ipakilala ang di masaliksik na kayamanan ni Kristo. Efeso Kapitulo 3 Versikulo 8. Sa kanyang karunungan, dinadala ng Panginoon ang mga naghahanap ng katotohanan sa pakikipag-ugnayan sa mga kapwa nilalang na nakakaalam ng katotohanan. Plano ng langit na yaong mga nakatanggap ng liwanag ay ipamahagi ito sa mga nasa kadiliman. Ang sangkatauhan, na kumukuha ng kahusayan ito mula sa dakilang pinagmumulan ng karunungan, ay ginawang instrumentalidad, ang kumikilos na ahensya, kung saan ginagamit ng Ebanghelyo ang pagbabagong kapangyarihan nito sa isip at puso. Si Cornelio ay masayang sumunod sa pangitain. Nang makaalis na ang anghel, ang centurion ay tumawag ng dalawa sa kanyang mga alipin sa sambahayan, at isang debotong kawal ng mga naglilingkod sa kanya na palagi, at nang maipahayag niya sa kanila ang lahat ng mga bagay na ito, ipinadala niya sila sa Joppe. Ang anghel, pagkatapos ng kanyang pakikipanayam kay Cornelio, ay pumunta kay Pedro, sa Joppa. Noong panahong iyon, si Pedro ay nananalanggan sa bubungan ng kanyang tinutuluyan, at mababasa natin na siya ay nagutom ng husto, at gusto sana niyang kumain, ngunit habang sila ay naghahanda, siya ay nahulog sa isang ulirat. Hindi dahil sa pisikal na pagkain lamang nagutom si Pedro. Tulad ng mula sa bubungan ng bahay ay natanong niya ang lungsod ng Joppe at ang nakapaligid na bansa na siya ay nagugutom para sa kaligtasan ng kanyang mga kababayan. Siya ay may matinding pagnanais na ituro sa kanila mula sa kasulatan ang mga hula na may kaugnayan sa mga pagdurusa at kamatayan ni Kristo. Sa pangitain ay, nakita ni Pedro na nabuksan ang langit, at isang sisidlan na bumababa sa kanya, na gaya ng isang malaking kumot na niniting sa apat na sulok, at ibinaba sa lupa, na kinaroroonan ng lahat ng uri ng mga hayop sa lupa na may apat na paa, at mga mababanggas na hayop, at mga gumagapang na bagay, at mga ibon sa himpapawid. At dumating sa kanya ang isang tinig, "Bumangon ka, Pedro, pumatay, at kumain." Datapwat sinabi ni Pedro, "Hindi gayon, Panginoon, sapagkat hindi pa ako nakakain ng anumang bagay na marumi o marumi." At muling nagsalita sa kanya ang tinig sa ikalawang pagkakataon, "Ang nilinis ng Diyos, ay huwag mong tawaging marumi." Ito ay ginawang makaitlo, at ang sisidlan ay muling itinaas sa langit. Ang pangitaing ito ay naghatid kay Pedro ng parehong pagsaway at pagtuturo. Ibinunyag nito sa kanya ang layunin ng Diyos na sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo ang mga Gentil ay maging mga kapwa tagapagmana ng mga Hudyo sa mga pagpapala ng kaligtasan. Sa ngayon ay wala pa sa mga alagad ang nangaral ng Ebanghelyo sa mga Gentil. Sa kanilang isipan ang gitnang pader ng paghihiwalay, na nasira ng kamatayan ni Kristo, ay nananatili pa rin, at ang kanilang mga gawain ay nakakulong sa mga Hudyo, sapagkat sila ay tumingin sa mga Gentil bilang hindi kasama sa mga pagpapala ng Ebanghelyo. Ngayon ay hinahangad ng Panginoon na ituro kay Pedro ang buong daigdig na lawak ng banal na plano. Marami sa mga Gentil ang naging interesadong mga tagapakinig sa pangangaral ni Pedro at ng iba pang mga apostol,
at marami sa mga Griyegong Hudyo ang naging mga mananampalataya kay Kristo, ngunit ang pagbabalik loob ni Cornelio ang unang mahalaga sa mga Gentil. Dumating na ang panahon para sa isang ganap na bagong yugto ng gawain na papasukin ng simbahan ni Kristo. Ang pinto na isinara ng marami sa mga Hudyo na nagbalik loob laban sa mga Hentil ay bubuksan na ngayon. At ang mga Hentil na tumanggap ng Ebanghelyo ay dapat ituring na kapantay ng mga Judeong disipulo, nang hindi kinakailangang sundin ang seremonya ng pagtutuli. Anong maingat na ginawa ng Panginoon upang madaig ang pagtatangi laban sa mga Gentil na napakatatag sa isip ni Pedro sa pamamagitan ng kanyang pagsasanay na Hudyo? Sa pamamagitan ng pangitain ng sheet at ang mga nilalaman nito ay sinikap niyang alisin sa isip ng apostol ang pagkiling na ito at ituro ang mahalagang katotohanan na sa langit ay walang paggalang sa mga tao, na ang Hudyo at Gentil ay magkaparehong mahalaga sa paningin ng Diyos, upang sa pamamagitan ni Kristo ang mga pagano ay maging kabahagi ng mga pagpapala at mga pribilehiyo ng Ebanghelyo. Habang si Pedro ay nagbubulay-bilay sa kahulugan ng pangitain, ang mga lalaking sinugo ni Cornelio ay dumating sa Joppe at tumayo sa harap ng pintuan ng kanyang tuluyan. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng Espiritu, "Narito, hinahanap ka ng 3 lalaki. Bumangon ka nga at bumaba ka, at sumama ka sa kanila, na walang pag-aalinlangan, sapagkat sila'y aking sinugo." Para kay Pedro ito ay isang pagsubok na utos, at ito ay may pag-aatubili sa bawat hakbang na ginawa niya ang tungkuling iniatang sa kanya, ngunit hindi siya nang ahas na sumuway. Siya ay bumaba sa mga lalaking ipinadala sa kanya mula kay Cornelio, at sinabi, "Narito, ako ang inyong hinahanap, ano ang dahilan kung bakit kayo naparito?" Sinabi nila sa kanya ang tungkol sa kanilang natatanging gawain, na nagsasabi, si Cornelio na centurion, isang taong matuwid, at may takot sa Diyos, at may mabuting balita sa buong bansa ng mga Hudyo, ay binalaan ng Diyos ng isang banal na anghel na ipatawag ka sa kanyang bahay, at marinig ang mga salita tungkol sa iyo. Bilang pagsunod sa mga tagubili na natanggap pa lamang mula sa Diyos, nangako ang apostol na sasama sa kanila. Nang sumunod na umaga ay umalis siya patungong Caesarea, kasama ang 6 sa kanyang mga kapatid. Ang mga ito ay magiging saksi sa lahat ng dapat niyang sabihin o gawin habang bumibisita sa mga Gentil, dahil alam ni Pedro na siya ay mananagot sa tuwirang paglabag sa mga turo ng mga Hudyo. Sa pagpasok ni Pedro sa bahay ng mga Gentil, hindi siya binati ni Cornelio bilang isang ordinaryong bisita, ngunit bilang isang pinarangalan ng langit at ipinadala sa kanya ng Diyos. Isang kaugalian ng silanganin na yumuko sa harap ng isang prinsipe o iba pang mataas na dignitaryo at para sa mga bata na yumukod sa kanilang mga magulang, datapwat si Cornelio, na puspos ng paggalang sa sinugo ng Diyos upang magturo sa kanya, ay nagpatira pa sa paanan ng apostol at sumamba sa kanya. Si Pedro ay natakot, at itinaas niya ang centurion, na sinasabi, "Tumayo ka, ako mismo ay lalaki din." Habang ang mga mensahero ni Cornelio ay nagpapatuloy sa kanilang gawain, ang centurion ay tinawag ng sama-sama ang kanyang mga kamag-anak at malapit na mga kaibigan, upang sila at siya ay marinig ang pangangaral ng Ebanghelyo. Pagdating ni Pedro, nakita niya ang isang malaking pulutong na sabik na naghihintay na makinig sa kanyang mga salita. Sa mga nagtitipon, binanggit muna ni Pedro ang kaugalian ng mga Hudyo, na sinasabi na itinuturing na labag sa batas para sa mga Hudyo ang makisalamuha sa mga Gentil, na ang paggawa nito ay may kasamang seremonyal na karumihan. Alam ninyo, ang sabi niya, kung paanong labag sa batas para sa isang taong Hudyo ang makisama, o pumunta sa isa sa ibang bansa, ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat tawaging marumi o marumi ang sinumang tao. Kaya't ako'y naparito sa inyo nang walang pagsalangsang, nang ako'y ipatawag, itinatanong ko nga kung bakit ninyo ako ipinatawag. Pagkatapos ay ikinwento ni Cornelio ang kanyang karanasan at ang mga salita ng anghel, na sinasabi bilang pagtatapos, "Kaagad-agad nga'y nagsugo ako sa iyo, at mabuti ang iyong ginawa na ikaw ay naparito. Ngayon nga'y narito kaming lahat sa harap ng Diyos, upang marinig ang lahat ng mga bagay na iniutos sa iyo ng Diyos." Sinabi ni Pedro, "Tunay na natatalastas ko na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao, ngunit sa bawat bansa siya na may takot sa kanya, at gumagawa ng katwiran, ay tinatanggap niya." Pagkatapos sa grupong iyon ng matulungin na mga tagapakinig ay ipinang-aral ng apostol si Kristo, ang kanyang buhay, ang kanyang mga himala, ang kanyang pagkakanulo at pagpapako sa krus, ang kanyang pagkabuhay na maguli at pag-akyat sa langit,
at ang kanyang gawain sa langit bilang kinatawan at tagapagtanggol ng tao. Habang itinuro ni Pedro ang mga naruroon kay Jesus bilang ang tanging pag-asa ng makasalanan, siya mismo ay mas naunawaan ang kahulugan ng pangitain na nakita niya, at ang kanyang puso ay nagningning sa espiritu ng katotohanan na kanyang inihaharap. Biglang naputol ang diskurso ng pagbaban ng banal na espiritu. Habang sinasalita pa ni Pedro ang mga salitang ito, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakarinig ng salita. At silang mga nagsisampalataya sa pagtutuli ay nangagtaka, ang lahat ng dumating na kasama ni Pedro, sapagkat ibinuhos din naman sa mga Gentil ang kaloob na Espiritu Santo. Sapagkat narinig nilang nagsasalita sila ng mga wika, at dinadakila ang Diyos. Nang magkagayoy sumagot si Pedro, maaari bang ipagbawal ng sinoman ang tubig, upang huwag mabautizamuhan ang mga ito, na nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya natin? At inutusan niya silang magpabautismo sa pangalan ng Panginoon. Sa gayon ay dinala ang ebanghelyo sa mga naging dayuhan at dayuhan, na ginagawa silang mga kababayan sa mga banal, at mga miyembro ng sambahayan ng Diyos. Ang pagbabagong loob ni Cornelio at ng kanyang sambahayan ay ang mga unang bunga lamang ng pag-aani na titipunin. Mula sa sambahayan na ito ang malawak na gawain ng biyaya ay isinasagawa sa pag-anong lungsod na iyon. Ngayon ang Diyos ay naghahanap ng mga kaluluwa sa mga matataas gayon din sa mga mababa. Maraming tulad ni Cornelio, mga lalaking gustong iugnay ng Panginoon sa kanyang gawain sa mundo. Ang kanilang mga pakikiramay ay nasa mga tao ng Panginoon, ngunit ang mga ugnayan na nagbubuklod sa kanila sa mundo ay mahigpit na humahawak sa kanila. Nangangailangan ito ng moral na lakas ng loob para makuha nila ang kanilang posisyon para kay Kristo. Ang mga espesyal na pagsisikap ay dapat gawin para sa mga kaluluwang ito, na nasa napakalaking panganib, dahil sa kanilang mga responsibilidad at samahan. Ang Diyos ay tumatawag ng mataimtim, mapagpakumbabang manggagawa, na magdadala ng ebanghelyo sa mas mataas na uri. May mga himala na dapat gawin sa tunay na pagbabagong loob, mga himala na hindi nauunawaan ngayon. Ang pinakadakilang mga tao sa mundong ito ay hindi lampas sa kapangyarihan ng isang kahangahangang Diyos. Kung yaong mga manggagawang kasama niya ay magiging mga taong may pagkakataon, na gumagawa ng kanilang tungkulin ng buong tapang at tapat, ang Diyos ay magpapabalik loob ng mga tao na may mga responsableng posisyon, mga taong may talino at impluensya. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu, marami ang tatanggap sa banal na mga prinsipyo. Kung napagbagong loob sa katotohanan, sila ay magiging mga ahensya sa kamay ng Diyos upang ipabatid ang liwanag. Magkakaroon sila ng espesyal na pasanin para sa ibang mga kaluluwa ng napabayaang uri na ito. Ang oras at pera ay lalaan sa gawain ng Panginoon, at ang bagong kahusayan at kapangyarihan ay idaragdag sa simbahan. Dahil namumuhay si Cornelio sa pagsunod sa lahat ng tagubayling na tanggap niya, ipinag-utos ng Diyos ang mga pangyayari na binigyan siya ng higit na katotohanan. Isang mensahero mula sa mga korte ng langit ang ipinadala sa opisyal na Romano at kay Pedro upang si Cornelio ay madala sa pakikipag-ugnayan sa isa na maaaring humantong sa kanya sa mas malaking liwanag. Marami sa ating mundo ang mas malapit sa kaharian ng Diyos kaysa sa inaakala natin. Sa madilim na mundong ito ng kasalanan ang Panginoon ay mayroong maraming mahahalagang hiyas, na kung saan ay papatnubayan niya ang kanyang mga sugo. Kahit saan may mga minindigan para kay Kristo. Marami ang magpapahalaga sa karunungan ng Diyos kaysa sa anumang makalupang kalamangan, at magiging tapat na tagapagdala ng liwanag. Pinipigilan ng pag-ibig ni Kristo, pipigilan nila ang iba na lumapit sa Kanya. Nang marinig ng mga kapatid sa Judea na si Pedro ay pumunta sa bahay ng isang Gentil at nangaral sa mga nagkakatipon, sila ay nagulat at nasaktan. Nangangamba sila na ang gayong landas, na sa tingin nila ay mapangahas, ay magkakaroon ng epekto ng pagsalungat sa kanyang sariling pagtuturo. Nang sumunod na makita nila si Pedro ay sinalubong nila siya na may matinding sambat, na sinasabi, "Pumasok ka sa mga taong hindi tuli, at kumain na kasama nila." Inilatag ni Pedro ang buong bagay sa kanila. Isinalaysay niya ang kanyang karanasan hinggil sa pangitain at nakiusap na pinayuhan siya nito na huwag nang sundin ang seremonyal na pagkakaiba ng pagtutuli at di pagtutuli, o tingnan man ang mga Gentil bilang marumi. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa utos na ibinigay sa kanya na pumunta sa mga Gentil, tungkol sa pagdating ng mga mensahero, sa kanyang paglalakbay sa Caesarea, at tungkol sa pakikipagpulong kay Cornelio.
Isinalaysay niya ang nilalaman ng kanyang pakikipanayam sa senturyon, kung saan sinabi sa kanya ng huli ang pangitain kung saan siya ay inutusang ipatawag si Pedro. Nang ako ay nagsimulang magsalita, sabi niya, sa pagsasalaysay ng kanyang karanasan, ang Espiritu Santo ay bumaba sa kanila, tulad ng sa atin noong simula. Nang magkagayoy naalala ko ang salita ng Panginoon, kung paanong sinabi niya, tunay na nagbautismo si Juan sa tubig, ngunit kayo ay mabibinyagan ng Espiritu Santo. Yamang ibinigay nga ng Diyos sa kanila ang kaloob na gaya ng ginawa niya sa atin, na nagsisampalataya sa Panginoong Hesukristo, ano ako, upang makayanan ko ang Diyos. Nang marinig ang ulat na ito, natahimik ang mga kapatid. Kumbinsido na ang landasin ni Pedro ay tuwirang katuparan ng plano ng Diyos, at ang kanilang mga pagtatangi at pagiging eksklusibo ay lubos na salungat sa diwan ng Ebanghelyo, niluwalhati nila ang Diyos, na nagsasabing, kung magkagayon ay ipinagkaloob din ng Diyos sa mga Gentil ang pagsisisi sa buhay. Kaya, nang walang pagtatalo, ang pagtatangi ay nasira, ang pagiging eksklusibo na itinatag ng kaugalian ng mga kapanahunan ay iniwan, at ang daan ay nabuksan para sa Ebanghelyo na maipahayag sa mga Gentil. Dito nagtatapos ang Kabanata 14. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.